Okay, so balik tayo ha. Adi, ito yung sa virtual work niyan guys. So yung capital M mo, 2RB times X. Tapos pag binaliktad ko yan sa CB, 3RB times X naman. Then kapag dinrawing ko yung virtual beams niyan, edi 2 pips at saka 3 pips lang yung magiging reaction niya. No? Adi yung small m dito, magiging 2 pips X. Tapos yung small m naman rito, 3 pips X. Tama? Tapos mag-MMDX over EI ka na dyan. So kung mapapansin mo, pareho lang no. Then yung RB, pwede mo actually kasi ilabas yan, di ba? So ngayon, ang mangyayari rito, yung delta B ko, yung deflection sa B, summation lang naman to ng integral ni MMDX over EI. Tama? So ngayon, pwedeng gawin mo ganito. So ang mangyayari, integral ng capital M, 2RB over 5x times yung small m niya, 2 pips x, no? Then yung limits mo, yung haba ng AB 0 to 3. Tama. Tapos yung isa naman, integral ng 3RB over 5x times 3 pips x. So pareho lang. Actually, pwede mo nga i-squared na lang yan no? Kapag hinahanap mo yung force. Kasi guys, tandaan, yung force tsaka deflection, directly proportional sila, linear, no? Kapag dumoble yung load, dodoble yung deflection. Pag nangalahati yung load, mangangalahati yung deflection, no? So tandaan niyo yun, no? Kasi linear lang naman yan. Actually, pwede mong gawing 1 lang yung load, no? Tama. O di kapag sinolve mo yan, 2.4 RB din yung lalabas dyan. So ganun lang, no? Para if ever na hindi ibigay yung formula, may workaround kayo, no? Okay? So ganun ha. So kung may mga questions kayo guys, comment lang kayo dito sa Facebook Live natin, no? Okay? So proceed lang tayo ha. Then ito, dagdag rin natin. Kasi so far, ang mga binigay niya kasi na mga non-rigid supports, nung time kasi namin, lumabas na rin to. Kaya lang, hindi niya pinatong sa beam yung cantilever beam niya. Ang ginawa niya, pinatong niya sa spring. Pare-pareho lang naman yan ng idea. No? Pag-equatein mo lang yung deflection ng beam at saka nung support niya. Eh dito, beam rin yung support. O di pag-equatein mo yung deflection ng dalawang beam. Paano naman guys kapag ang support niya is spring? Kagaya nung time namin, no? Actually, lumabas to noong November 2017. Spring yung support niya. So, ganyan. O di ganun pa rin. Sabihin natin, concentrated load na lang yun nandyan. P. Okay? E di ang mangyayari, deflection ko, PL cube over 3EI minus yung reaction ng spring R L cube over 3EI. Tama? Gets nyo naman siguro yan, no? Yan yung deflection ng cantilever beam. Magda-downward deflection yan dahil sa P, pero aangat yan dahil dun sa R, yung reaction, no? O, i-equate mo ngayon yan dun sa deflection ng spring. Sabihin nating X. Tapos, di ba etong R na to, force ng spring ito eh. Paano mo ba kinukuha yung force ng spring? 'Di ba sabi natin sa strength of materials, ang force ng spring equal sa AX. Tama? O di yan lang. Tapos, masasolve mo na yung value ng X dyan. Yan lang naman yung mga mahirap dyan. Usually naman sa situational na tanong sa board exam, isa lang yung mahirap. Then, the rest, madali na lang. Kaya lang, yung una kasi, yung tanong na mahirap, nasa unahan. Nagagamitin mo dun sa pangalawa, pangatlo, no? Okay? So, ganun ha. Then sunod, ito, dagdag rin natin, paano kapag yung support niya is rod naman? Yan lang naman so far yung mga non-rigid supports eh. Umaga kung meron kang beam, pwede mo siyang ipatong sa spring, pwede mo siyang ipatong sa another beam, or pwede mo rin siyang ipatong sa rods. No? Limbawa, ganito naman yung itsura niya. Sabi natin, puro concentrated load na lang. No? Ito yung P. Sabihin natin ang support niya this time is rod. Kasi tutukuran mo siya ng tubo, no, ng rods. Okay? O di ganun pa rin yan. PL cube over 3EI minus R L cube over 3EI. Tama. Yan ngayon, yung deflection ng cantilever beam due to P tsaka R. Bababa siya ulit due to P pero aangat siya due to R. Yung reaction na i-exert ng rod, no? Ngayon, i-equate mo ngayon yan saan? Doon sa deflection or shortening nung
rod natin. Kasi 'di ba nagde-deflect din yung rod mo eh. Nag-shorten yan eh, miigsi, no? So ganyan yung elastic curve niya. Ito yung deflection ng beam, yan rin yung deformation ng rod. Eh, paano nyo ba guys kinukuha yung deflection ng rod? Sige nga, recall, paano nyo kinukuha? PL over AE lang, no? So, yung P, yung R, kasi yung reaction ng rod, yun yung magpapa-shortening sa kanya, no? So, kung mapapansin nyo, pare-pareho lang naman ng concept yan, ha? Nag-iiba lang kung ano yung magiging equation mo. Tama. Pero yung idea, ganun, pag-equatein mo lang lagi yung deflection nila. Basta kapag nagsisettle yung supports, mas madaling gamitin dun yung method na ganyan, yung superposition, no? Okay? So, proceed lang ako. O, sunod, ito, yung purlins. Familiar naman kayo siguro sa topic ng purlins, no? So far naman kasi sa recent trend ng board exam, hindi niya na binibigay yung hindi niya na binibigay yung mismong code provision na yung kagaya ng nasa module natin, di ba? Yung given yung wind load, live load, tapos dead load, tsaka yung kukunin mo yung interaction value, no? So far hindi na siya ganun magbigay eh. Kasi yung ganong method, 2001 provision pa kasi kapag 2010, 2015, medyo may modification ng konti. Kaya siguro baka mamaya hindi na siya tinatamad niya siyang mag-aral ng bago noon, no? So kaya ganito na lang binibigay niya, strength of materials na lang. So guys, ito tatandaan niyo lang yung mga pointers natin sa purlins ha. Number one, kapag wala sa centroid, no? If loads do not pass sa centroid, ano yung gagawin nyo kapag hindi dumaan sa centroid yung load, guys? Kakalahatiin nyo yung section modulus. Then, nangyayari lang yon sa weak axis, no? Kaya SY over 2. Okay? Then, pangalawa, if may wind load, so kapag may wind load ka, windward or leeward, no? Kahit ano, anong gagawin nyo kapag may wind load? So, kapag may wind load, ang gagawin nyo, 4/3, no? Tama. Magwa 1/3 increase ka, di ba? So, ganun lang ha. Okay. So, yun lang naman yung mga pointers natin dito, no? Tapos, isa pa, tandaan, kapag dalawa yung sagrad, ano yung gagawin nyo kapag dalawa yung sagrad? Pag dalawa yung sagrad, dalawa yung critical section, ha? So, eto, 4/3 strength or 3/4 ng actual stresses, ha? So, basta isa lang yung gagawin nyo dyan, ha? Kapag nag-0.75 ka, wala ka ng 4/3 sa ilalim, no? Okay? Then, isa pa, kapag dalawa yung sagrad, dalawa yung critical section. If two sagrads, itatry nyo yung dalawa, no? Sino yung magka-partner sa gitna? 8 at saka 360. Tapos, sino yung magka-partner doon sa third point? 9 tsaka 90. Pero ang uunahin nyo, yung third point, yung 9 tsaka 90 kasi yun yung usually na nag-govern, no? Okay? Then dito, so punta tayo rito sa problem, ha? Sabi rito, light grade channel section is used as a purlin of atras. So given the following data, simple span, so 6 meters. Spacing of purlins, 1.2 meter. Actual bending stresses, so without sagrads daw yan, no? So ibig sabihin, simply supported yung strong tsaka weak axis mo. FBX 112, FBY 199. Unang tanong, compute the bending stress FBX when the purlin is provided with one line of sagrad. So ang sagot doon, 112 pa din ha. Okay? Kasi ang tinatanong niya sa atin rito, so i-zoom in ko, ang tinatanong niya sa atin rito is FBX. Tama? Eh di ba sabi natin, ang sagrad, nakikita mo lang yan sa weak axis. Kahit ilang sagrad pa yung ilagay mo dyan, laging simply supported yung strong axis mo ha. Okay? Adi ibig sabihin dyan, 1112 pa rin yung bending stress mo sa strong axis, no? FBX. Then sunod, number 2, compute the bending stress FBY when the purlin is provided with one line of sagrad. So ito guys, ratio and proportion lang naman to, no? Kasi 'di ba if you recall, paano ba tayo nagso-solve ng stresses ulit? 'Di ba ang una mong kinukuha rito, yung W, nakakargahin niya. W tangential, no? Paano nyo nga ulit kinukuha yung tangential load? Eh di yung Q na tangential
times mo lang yan sa spacing. Tama. So alam nyo na kung paano kumuha ng tangential tsaka normal loads ha. Sin cosine lang yon, no? Okay? Tapos, so spacing to, no? Using ko yung sulat. Spacing. Tapos, kukunin mo yung moment. Sabihin natin my. Eh di ba ang magiging formula niyan, W L squared over 8. Halimbawa, wala munang sagrad, no? Okay? So without sagrad to ha. So recall lang natin yung procedure. Then anong sunod kapag may moment ka na? Eh di ba? Di pwede ko 'to i-substitute, no? QT sub S L squared. So Q sub T times S times L squared over 8. Then sunod, kukunin mo na yung bending stress. Eh di ba ang formula natin rito, My over Sy. Tama. Di ibig sabihin, substitute ko lang guys, no? Q sub T S L squared over 8 over Sy. Tama. Di ibig sabihin, ito pala yung pinaka-formula ko ng bending stress sa Y. Q sub T S L squared over 8 Sy. Tama. So ayan, ito actually, tandaan nyo lang ito eh. Hindi nyo na nga kailangan tandaan to. Alam nyo naman to, no? Di ba? Alam nyo na siguro yan na yung procedure, no? So ngayon, ang sabi kasi ng problem, kapag wala daw sagrad, 199 yung stress. Ngayon, lalagyan mo siya ng sagrad na isa. Tama? Di ibig sabihin, ito, 199 ito. So, 199 equal pala yan sa Q sub T S L squared over 8 Sy. No? So ngayon, tanungin kita, kapag nagkaroon yan ng sagrad, nag-iiba ba to? Yung Q sub T, yung S, yung L, yung Sy, nag-iiba ba yan? Hindi naman, no? Kahit ilang sagrad pa yan, constant lang lagi yung binilugan ko na quantity na yan, no? Di pwede mo siyang ilet as single variable lang. Tawagin natin K. Okay? So, ibig sabihin, 199 equal pala yan sa K over 8. Ibig sabihin, saan equal ang K mo? Di 199 times 8, ilan yon? 1592. Di ba guys, kapag nilagyan ko ng sagrad yan, repeat performance lang natin ito. Di i-copy ko siguro. Halimbawa, lagyan natin ng isang sagrad, no? So, erase ko lang to. So, with sagrad at midspan. Di ba ang mangyayari lang naman, ito, gagawin mo lang tong 32 eh. Tama? So, ibig sabihin, ito, magiging 32 lang lahat yan, no? So, ibig sabihin, ang bago mong bending stress, guys, is yung K over 32 lang. Di ba? So, ganun lang yan eh, no? So, bago mong bending stress is K over 32. Di isolve mo na. 1592 over 32 lang, no? Tama. Di 49.75. So, ganun lang, no? Mega Pascal. Basta ang magiging pattern naman dito, guys, is yung stress, ito lang yung magiging pattern yan. Yung stress na 199, ita-times mo doon sa lumang denominator na 8, then i-divide mo doon sa bago. So, meron naman nakakuha niyan dito sa chat sa Facebook Live, no? So, ganun lang. Yung bagong stress, FBY, di yung 199, i-times mo doon sa lumang denominator, then divide mo sa bago. So, ganyan lang, no? Yung shortcut niya. Galing lang yan sa ratio and proportion. Tama. So, ganun ha. Then, sunod. Ano pa yung sunod? Yung pangatlong tanong niya. So, balik ko ha. Compute the bending stress FBY when the purlin is provided with one line of sagrad and yung spacing daw naging 0.8. So, paano yung gagawin mo doon? Ganun lang ulit. No? I-times mo sa luma, then i-divide mo doon sa bago, no? Okay? So, i-try nyo na lang siguro yan ha. Ito yung sagot dyan, no? So, 33.17. Okay?
So, yun lang, no? So, any question, guys? So, ratio and proportion lang yan, no? So, try nyo, ha? So, coaching lang naman to. So, proceed na ako, no? O, ito, dito. So, ito, nasa pre-board nyo to, di ba? So, ang sabi niya rito, a 2 meter by 2 meter footing and 0.45 meter thick carries a square column 0.4 by 0.4 on its center. Then given, effective depth, 0.35, FC prime 28, FY 415. Then ito. So, focus muna tayo rito, ha? Kasi may mga nagtatanong nito lagi sa Discord, eh. Sabi nila, allowable stresses at ultimate loads. Sir, ano ba yan? Nominal o ultimate? Yun lang naman kasi nakakalito rito eh, no? Kung nominal or ultimate, tama? So ngayon, eto, swerte ka kasi practical yung examiner natin eh. Sige nga guys, recall, ano nga ulit yung code provision nyo para sa beam shear strength tsaka punching shear strength? Sige nga, ano yung code provision natin doon sa beam shear tsaka punching shear na strength ng footing? Sige nga. Oh, sige, tingnan natin kung may makakuha doon sa comments, no? So, 'di ba ang code provision natin doon is yung 0.17 lambda square root of FC prime tsaka yung 0.33. Yun lang naman lagi nag-go-govern diyan eh, no? So, kapag tinry mo yan, sige nga, itry nyo nga. Pag sinabi mong two-way action, yun yung punching shear. Tapos, yung wide beam, yung one-way action, yun naman yung beam shear, ha? Okay? So, kapag tinry mo kasi, 0.33 lambda square root of FC prime. Tas ito, 0.17 lambda square root of FC prime na. Sige nga, try nyo nga kung i-equal sila. 0.33 lambda mo is 1 for normal weight, no? Square root of 28. So kung mapapansin mo, ito, 1.75. Diba? Tapos yung isa naman, 0.17 times 1 square root of 28. O di pareho, no? 0.89 or 0.9. So kung mapansin mo, meron lang siyang discrepancy na maliit kasi yung values na yan, galing pa yan sa lumang code, no? Kasi yung lumang code natin sa 2001, 1/3 yung 0.33. Tapos yung 0.17 mo, 1/6. Kapag ginawa mo yung 1/3 tsaka 1/6, yung lumang code provision, sakto siya doon sa 1.76 tsaka 0.88, no? Pero ang bottom line natin, so kung mapansin mo, halos pareho siya ng value. So ibig sabihin, etong dalawang to, 1.76 tsaka 1.88, yan yung nominal strength ng concrete natin. Klaro? Nominal pa lang yan, ha? Okay? So swerte ka nga kasi practical sa examiner, siya lang yung nag-apply ng code provision para sa'yo, no? Okay? So, ganun ha. So, ibig sabihin, nominal pa lang yan. So, ang tanong kasi sa atin dito, based on two-way action shear, punching shear yon, no? What is the allowable action load in kilonewton at ultimate condition? Kasi minsan may mga nalilito rito sinasabi, Sir, pag allowable po ba yung term? Wala nang load factors. Actually, tama naman yon, no? Tama. Kasi kapag sinabi mong allowable na term, pang ASD or WSD itong term na to eh. Tama? Na 'di ba kapag ASD, service loads ka lang eh, no? Pero dito guys, tandaan, kapag magde-design ka ng footing diyan sa beam shear, punching shear, tsaka yung moment, ultimate condition ka lagi, ha? USD analysis 'yan, no? So ibig sabihin, ang tinatanong mo rito, yung value ng PU. Klaro? So yun ha, PU yan, no? Matik yan. Pag beam shear, punching shear, ultimate ka lagi. Sabi naman niya dyan, ultimate condition. Klaro? So, ganun na. O, di-solve natin siya ngayon. Punching shear muna. Familiar naman na kayo dyan ha. So, pin-repair ko na yung illustration niya. Sige nga, if you recall, ano ba ang critical section ng punching shear? 'Di ba ang punching shear, yung D over 2 kabilaan yun eh. Tama? So, yung C plus D, no? 'Di ba? Di ganyan ngayon yung magiging itsura ng diagram natin. So, i-force over area mo lang naman ito, 'di ba? So, ang allowable shear strength natin, 1.76. Ito yan, 1.76. Equal ngayon yan saan? Equal sa force over area. Ano yung force mo? Si PU. Tapos, minus yung
resultant ng soil pressure sa ilalim. So, didiretsuhin ko to ha. So, dito we have PU over area times yung C plus D squared. Tama? Kasi yung QU mo, PU over area yan eh. No? Diba? So, ayusin ko yung sulat. PU over area yan eh. So, diretsuhin mo na. So, ganyan, no? Tapos, ano yung nagiging punching shear area mo rito? Di ba yung punching shear area mo, guys, is ito? Yung palibot ng box, no? Yung perimeter times effective depth lang naman ito, di ba? So, alam nyo na rin yan, no? Paano natin kukunin yan? Times D. So, ganyan, no? Tama? Phi doon sa ilalim. So, meron pa yan, no? Kasi, yung 1.76, nominal yan eh. So, tandaan guys, kapag pag-i-equatein mo sila, nominal sa nominal, ultimate sa ultimate, ha? Since yung 1.76 mo is nominal, edi gawin mo ring nominal yung nandun sa right side. Tama? Kasi 'di ba etong binilugan natin, so ito bilugan ko ha. Etong values na to, ultimate punching shear stress pa lang yan. Kasi 'di ba ang numerator niyan, ultimate punching shear force. Then i-divide mo doon sa area. Eh di ultimate punching shear stress yung makukuha mo. Eh yung 1.76 na i-equate mo sa kanya is nominal. So gawin mo pang nominal yung ultimate punching shear stress mo. Kuha. So ganun na. So lalagyan mo ng phi tapos divide mo na lang sa 1,000 ito. Kasi naka-kilopascal pa yung lalabas dyan eh. So divide mo na lang sa 1,000, no? Sige nga, verify. Try nyo, ilan yung pinalalabas dyan? Ito yung given natin. Okay na magsubok, no? Try nyo, tama ba yan yung 1613.5? Okay na mag-solve. So ganun ha, okay? So yun yung sagot. 1613.5. So may konting discrepancy lang, 1612.8. Pero yun pa rin naman yan, no? Yun pa rin naman yung shadean mo, no? Okay? So, proceed tayo. O, dito naman sa pangalawa, allowable axial load due to beam shear. O, di ganun pa rin yan. Paulit-ulit na tayo dyan, di ba? Ito yung magiging area niyan eh. Tama? Nasaan ba ang beam shear area mo? Ito. Di ba sabi natin, ang critical section ng beam shear is the distance from the face of the column. Tama? O, di yan siya ngayon. Tapos, mag P over A ka na. Then, ganun ulit yan, guys. Di ba ang sabi niya rito, allowable shear stress sa beam shear 0.88. O di pag-equatein mo sila ulit. O di mangyayari 0.88 o equal yan sa force over area. Sige nga, try nyo nga mag-force over area tayo rito. Ano yung force mo? Di ba ang resultant, ang beam shear force mo dyan, yung resultant ng soil pressure sa ilalim, no? Which is basically yung PU over area, yan yung QU mo, times yung area ng ilalim. Di ba ang area ng ilalim niyan is yung Z times yung B. Tama? So Z times B. Then nasan yung sheared area mo? Yung nasa gilid, yung naka-shade dyan sa gilid, no? Which is equal sa B times 2. Tama? Then ganun ulit. Lalagyan mo pa rin ng phi yan kasi yung 0.88 nominal strength niya yan, no? So i-equate mo dun sa nominal stress, di ba? Then, divide mo sa 1,000 para consistent ka sa unit. Okay? Sige nga, kayo na mag-solve. Ilan yung PU na makuha nyo? Kasi yung Z rito, so ito yung, lagay natin yung values. B is 2. Ilan ba ang column dimension tsaka effective depth? Given yan eh, no? Column tsaka effective depth. So, tingnan natin yung given. So, column dimension, 0.4 by 0.4. Effective depth, 0.35. Di lagay natin. 0.4, then ito 0.35. So kaya nyo nang kunin yung Z. B over 2 minus C over 2 minus D. Sige nga, ilan to? 2 over 2 minus 0.4 over 2 minus 0.35. This is 0.45.
Sige nga, kayo na kumuha. Ilan yung PU? 2053.33. Yun lang, no? Nakuha nyo ba yan ng pre-board? Nasa pre-board natin yan no? 'Di ba? Ganun lang ha. Basta ito guys, tandaan ha. Yung mga nominal at saka ultimate, kapag sinabi mong ultimate stress, or yung word na ultimate, nasa unahan no, ultimate beam shear stress, ultimate punching shear stress, di ultimate na yon. O kaya naman, other term ng ultimate niya, yung design, no? Design shear, design beam shear, or design punching shear, ultimate din yon. Okay? Then kapag wala naman yung dalawang yon, take it as nominal. Okay? So ganun ha. Then sunod, yung number 3, hindi ko na to sasagutan ha. So ang sabi niya rito, design moment at ultimate loads at the face of the column is 300 kilonewton meter. Ang tinatanong, 20 mm diameter bars, ilang piraso daw? Di hindi ko na to isosolve kasi 3-step rule na lang naman yan di ba? Ito yung section yan guys, di ito yung section yan. Di 3-step rule mo na yan. May nagtanong rito, kailan resulta ng pre-board? So, hindi ko alam So, baka siguro pagka-release ng result ng board exam nyo, no? Post natin yung pre-board. Tapos, ito, always talaga factored yung load. So, lagi yon ha. So, kasi USD ito So, di ba kapag USD, ultimate condition ka lagi yung mga loads mo. Ha? Wala naman ding nominal loads, no? Okay? Then, walang nominal loads ha. Ang meron ka, service loads at saka factored loads, no? Labasin po ba ito? Actually, labasin yan ha. Kasi pag sa board exam, hindi na wala ang foundation, no? Lagi siyang one or so, ganun lang, no? Di proceed na ako, ha? Ito hindi ko nasasagutan na 3-step rule na lang yan. Ano ba yung 3-step rule nyo? Di ba kapag maghahanap ka ng bakal, paatras, no? Step 3 ka, MU is equal to phi 0.85 FC prime AB D minus A over 2. Kaya nyo na yan ha, masosolve mo yung A dito. Then 'di ba sabi natin kapag malapad yung section, tension controlled yan. So matic, ang phi mo 0.9. Tama. Kapag slab at saka footings, no. Yan. Tapos ano pa, ano sunod dito? Step 1 ka, wag ka nang pumunta sa step 2, 'di ba? Ang step 1 mo, compression equals tension. Masosolve mo yung AS dito no? Then, anong sunod mong gagawin? Sige nga, tanongin kita. Kapag nakuha mo yung AS, anong next mong gagawin? Tignan mo yung AS mean. Lagi yan ha. Ano formula AS mean? Rho mean, BD. Then, kung sino yung mag-govern na AS, yun yung gagamitin mo pangkuha ng number of bars. Klaro? So, ganun lang ha. So, procedural naman na yan. So, hindi ko na siya sasagutan. Ito yung sagot daw niyan, no? So, kayo na mag-try. 8 bars, no? So, try nyo na lang, 8 bars. Okay? So, yun lang ha. So, may mga tanong pa ba kayo? So, proceed lang tayo. Next. Ito. Yung combined footing naman, no? Kasi, ito parang so far, hindi pa niya ata ito binalik. Pero, tingin ko kasi baka ibalik siya So, discuss lang natin ha. Ayan naman na yung solution niyan. So, discuss ko lang, no? Papiyaw ko lang. Sabi rito, an exterior column 450 by 600 carries a dead load 750, live load 580, interior column 600 by 600, carries a dead load 1120, live load 838, are to be supported by a combined rectangular footing whose outer end could not protrude beyond the outer face of the exterior column. Distance center to center of the column is 5.5. Allowable bearing pressure 280. Take note ha, sabi niya, allowable bearing pressure pa lang yan. Okay? Then sunod, bottom of the footing, 1.8 meters below the grade. Then surcharge, 4.8 kilopascal is specified on the surface. So meron tayong surcharge load dito ha. Yung Q, 4.8 kilopascal daw. Okay? Tapos, weight ng concrete, 24. Soil, 18. Thickness ng footing, 1.2. 100 mm yung steel cover, FC prime 21, FI 415.
determine the required dimension of the footing. O ngayon, recall, paano ba tayo nagsosolve ng dimension ng footing? Basta guys, eto, kapag sa combined footing, dalawa yung working equation mo dyan. Dalawa yung target mo no? Siyempre, una, dapat maging uniform yung soil pressure. Paano ba magiging uniform yung soil pressure? O di para maging uniform yung soil pressure, dapat yung resultant mo nandun sa centroid ng footing. Rectangle yung footing mo. Ano bang centroid ng rectangle? Nasa gitna. Tama. Taganan ha. Then pangalawa, kapag nag-summation forces vertical ka, syempre, equal dapat yung loads na pababa mo doon sa pataas. No? Yun lang naman yung maging solution nito. Halimbawa, kunin mo muna yung reaction ng soil sa ilalim. Column loads lang ha. So column loads lang yung gagamitin natin dito. Okay? Ganun rin naman yun sa module nyo ng footing, no? Column loads lang yung gagamitin mo kasi i-equate mo yan mamaya sa effective soil pressure. 'Di ba sabi natin kapag effective soil pressure, yun yung lakas ng lupa na naka-alat or nakalaan para doon sa superstructure sa column loads mo. Okay? O, add mo lang yan lahat. So, siguro, i-screenshot nyo yung problem ha para magets nyo kung paano yung flow ng solution. Ito yung dead load ng column 1, 750, 580. Column 2, 120, 838. Column 1 ko, exterior column, interior yung pangalawa. Okay? Then, yan yung illustration niya. Okay? So, ngayon, di kunin mo muna yung R. P1 plus P2. So, 750, add mo lang lahat ng dead load tsaka live load na. Okay? So, pag inad mo yan, 3288. Then, sunod, pwede kang mag-moment dun sa isang dulo. Ikaw nang bahala kung saan mo gustong mag-moment. Kasi ang una mong isosolve dito yung length na? Yung L muna, yung length sa longitudinal direction. Na? So, moment ka na lang dito sa point A, yung leftmost point ng footing natin. So, kapag nag-moment ka dyan, syempre, moment ng mga column loads, equal dun sa moment ng resultant reaction ni soil. No? So, ito yan. P1 times 0.3. Yung 0.3, dimension ng column yan, no? Kalahati kasi 600 yung sukat Then dito may nagtanong, sir, di na po isali yung surcharge sa pagkuha ng R. So, hindi na natin siya isasama rito kasi gagamitin natin yung effective soil pressure mamaya. 'Di ba kapag sinabi mong effective, para lang siya sa column loads, no? Okay. So, makita mo mamaya kung paano gagamitin yung R na ay yung surcharge na 4.8. So, basta ito muna yon, no? Adi, pag nag-moment ako doon sa A, sa dulo, sa leftmost point, ito yung makukuha kong length. 6 point something. Syempre guys, take it as 7 meters na, round up, no? Diba? Adi, yung length ko, 7 meter. Then sunod, dito mo na magagamit yung surcharge na 4.8. Since meron ka ng L dito, kunin mo ngayon yung bearing capacity ng soil. 'Di ba? Ang mangyayari diyan, kapag pinatong mo yung footing sa soil, ang ire-react ng soil yung bearing pressure niya na effective na lang kasi column loads na lang yung pinag-uusapan natin rito ha. Okay? So ganito mangyayari diyan. Kunin mo yung effective, 'di ba? Ito, yung 280 allowable pa lang yan yung gross, no? Yung QA, tama. So i-minus mo yung mga gamma H. Ito, 24 by 1.2 gamma H ng concrete yan, no? 24 times yung footing thickness na 1.2. Tapos 18 times 0.6, ito naman yung soil, no? So, ito yon yung drawing niyan. So, ganyan, no? Tapos yung 4.8, ibabawas mo rin siya. Klaro? Kasi effective pag effective, para lang siya sa column loads, no? Okay? So, yung 235.6, ito ngayon yung lakas ni lupa na nakalaan para sa column loads, no? O di ngayon, yan yung i-equate mo sa P over A. Then ito guys, tandaan ha, kapag kumukuha ka ng footing dimension, yung length at saka yung width ng footing, service loads lang ha, nasa code provision yan, no? Service load lang kasi, elastic analysis lang tayo rito kasi tinitignan natin dito, yung lakas ng lupa, hindi yung mismong lakas ng konkreto, no? Okay? Kung kaya bang kargahin ni lupa yung ipapatong natin sa kanya. O di kapag nag-P over A ka, o di yan na yun, no? Ito yung makukuha mong required area, 13.956. Tapos, di ba meron na tayong length na 7 para maging uniform yung soil pressure, no? O then sunod, makukuha mo na yung W to be 2 meters.
So, ibig sabihin guys, ang magiging sagot natin rito, yung required dimension ng footing, 7 by 2. Okay? So, ganun lang, no? Then, sunod, dire-diretso na to actually. Paano mo sunod kukunin yung mga beam shear, punching shear nito? Di ba kapag beam shear, punching shear na ang usapan, ultimate ka na eh, no? So, makuha mo yung QU. Gets mo naman kung paano yan. PU over area. Paano mo kukunin yung PU? 1.2 dead load, 1.6 live load. Kunin mo 1.2 dead load nung mga dead loads mo, column 1, column 2, plus 1.6 ng mga live load niya. Tama? Then divide mo sa area. Ang gagamitin mong area rito, yung 7 by 2 na. Klaro, yung 14, no? O di kapag may QU ka na, magiging ganito na yung itsura niyan. Ito, PU1. Ito, PU2. Tapos ito, yung QU. O yan yung magiging free body diagram mo. O hindi ko na siguro ipakita kung paano mag-solve beam shear, punching shear niyan ha. Tsaka yung moment. Paano ba yung beam shear? Ganun pa rin, d-distance sa face ng column. Kunin mo yung shear doon, no? Tama? Tama? Tapos, paano naman yung punching shear? Ganun pa rin, d over 2 on each side. Ang twist lang siguro dito, pag kinuha mo yung punching shear ng column 1, wala ka ng d over 2 sa isang side kasi exterior column siya. Yun lang naman yung bago dyan, no? Okay? Tapos, etong QU, wag mong kakalimutan guys, gagawin mo siyang WU. Kasi ang QU mo, naka-kilopascal yan eh, kilonewton per square meter eh. Di ba parang beam lang naman yan? Ano ba ang load ng beam? Kilonewton per meter. So, ibig sabihin, WU yung gagamitin mo, which is QU, times yung width na makuha mo. Ito yung 2 meters kanina. Tama? Kasi ang target mo rito dapat maging line load yung pressure sa ilalim, naka-kilonewton per meter lang, no? Kasi kapag naka-kilonewton per square meter yan, naka 3D yun, no? Parang gano'n, di ba? So, ganun ha? So, yun lang, no? So, proceed tayo. Dito naman tayo. Ito actually passboard siya. So, hindi lang siya November 2019 binigay, no? So, maraming times na rin to binigay nung May 2019, etc. No? So, basta passboard yan. Tapos, ito, kinaganda nga nito, given yung shear diagram eh. Game ha, sabi niya, refer to the figure shown below. FC prime 27.5, FY for 1, column 1. Wala ka na given. Sabi niya rito guys, QU na to, 98 kilopascal. Ultimate na yan ha, ultimate soil pressure. Tapos yung given na dimension, yung A, B, C, saka yung E, given na rin. So, tignan nyo na lang, no? Ito, yung shear due to factored loads, yung mga intensity doon sa shear diagram. Okay? Yung isa, C daw yung sagot, no? Look spam, mo. Actually, ito nga ata sagot dyan, eh. Sige, tingnan natin, no? So, mukhang batak ka sa CRF, ah. Kumisado mo na, no? Sige, anyway. Di-solve natin, no? So, paano ba kinukuha rito? Paano ba ito sinasolve? Sabi niya rito, how much is the punching shear stress at the column B? Di ba guys, so balik ko dito sa figure kanina ha. Di ba ganito tayo kumuha ng punching shear? Select ko siguro to, no? Kasi yan lang rin yung format niyan eh. Kailangan mo munang kunin yung PU, no? Tama? Paano mo ngayon kukunin yung PU? Kasi given na yung QU 98 kilopascal eh, di ba? Di eto yan, di ba ganito yung mangyayari? Originally kasi guys, ang diagram niyan, ganito talaga. So wait lang ulit ha. So erase natin to, no? Ganito talaga yung diagram niyan, no? Kasi yung PU concentrated load talaga yan eh. Tama. PU ito, PU1. Tapos ito, PU2. Ganyan talaga yung itsura eh. Tapos,
Eto, yung nasa ilalim, QU yan, nakakalat yan dun sa buong area. Tama. Kaya lang, hindi mo naman kasi masosolve yan ng diretsong ganyan kasi yung QU, two-dimensional na stress, na two-dimensional forces yan eh, no? Kasi nasa length and width yan, nakakalat yan over an area. Ang target mo, gagawin mong line load lahat. Tama. So eto, yung PU, ikakalat mo siya doon sa width ng column. Tama. Kapag kinalat mo siya doon sa width ng column, eto yung magiging intensity niya. PU1 over yung column 1, yung width ng column 1, no? Same idea doon sa PU2. Ikakalat mo rin siya, dapat naka-distribute siya, no? Kasi kapag tinransfer siya ni column papunta kay footing, naka-distributed yan, no? Tama. Tapos, yung QU na yan, gagawin mo siyang WU. Paano mo gagawing WU? Yung QU. E di, QU times yung width ng footing mo. Tama. O di kunin mo ngayon, 'di ba? Yung WU natin 98. O ilan ba yung width ng footing? Eh 'di ba yung width ng footing mo, eto yan no, W daw 4 meters. Tama? 4 meters yan no, 'di ba? O di times 4 mo ito. Sige nga, ilan yan? 98 times 4, 392. Kasi ang target natin dito, makuha yung PU2. Kasi 'di ba kapag tinanong ka punching shear, kailangan yung PU eh, no? 'Di ba? So kunin natin ngayon yung punching shear. So paano ngayon 'yan? Di eto 'yan. So tingnan natin yung shear diagram ha. Ang shear daw dito sa left side, eto daw yung shear niya sa left side ng column B, 761. Tapos pagdating doon sa right side, nasa baba na negative 509.6, no? Tama. So paano mo ngayon gagawin 'yon? O di putulin mo yung column, yung footing mo rito, no? Tama. So may shear ka rito, tapos may shear na rin yan dito, 'di ba? Ilan ngayon yung shear dito sa left side ulit? Ilan ulit 'yun? 761.6. Tapos dito naman 509.6, no? O di ang mangyayari rito, mag-summation forces vertical ka. Galing ka sa kaliwa, may positive 761.6 ka. Then babawasan mo siya nung PU2 over C times yung column dimension na C. Tapos dadagdagan mo siya nung 392 yung WU, no? 392 times C. O equal daw yan sa negative 509.6. O yan ngayon yan. Given naman yung column dimension, di ba? Ilan ba yung column dimension natin? So ang column dimension natin rito, yung C. Ilan yung value ng C? 0.4. O di substitute nyo nga. Sige nga, makukuha nyo na yung PU2 rito eh, di ba? Ilan yung PU2? So bigay nyo nga. So 1428, no? Kilo Newton. O yan yung PU2. Tapos apply mo na yung formula ng punching shear. Okay? So paano ngayon yung mangyayari rito? O di punching shear stress, we have PU2 minus QU times C plus D squared. Tama? Tapos yung column B, interior column yan. O di C plus D yan na. Okay? So divide sa 4 na C plus D times effective depth. Tapos lalagyan mo ng phi. Kasi kapag binasa mo yung problem niya, sabi niya diyan, punching shear stress at column B, wala namang binanggit na ultimate or design, take it as nominal, no? So meron kang phi sa denominator. Then sunod. So yun na yan ha, try nyo na lang yan, no? Sabi rito, number 9, how much is the critical wide beam shear stress? So ganun pa rin yan guys, no? 'Di ba ang beam shear nag-occur sa d distance sa face ng column. Kaya lang dito, hindi ka na sure kung sinong d distance 'yon. Kasi ang daming d distance dito eh. Pag tinignan mo yung shear diagram guys, ganito yan eh. Meron akong d distance dito.
meron din akong D distance dito. Tama? Ito, ito. Wala naman siyang binanggit na beam shear ng column A or column B. Sabi niya lang, beam shear. Tama? O di titignan mo ngayon lahat. O, halimbawa dito, D distance din ito. Then dito, D distance din ito. So hindi ka na sure kung sino yung D distance na tinutukoy niya. Kasi apat yan eh. O di ang pipiliin mo dyan, yung mag-govern na pinakamalaki. Sino ba yung pinakamalaki dyan? Eh di yung manggagaling dito sa 761.6. Kasi lahat naman yan, babawasan mo yung value eh, di ba? So, mag-govern dyan, yung pinakamalaki, yung initial, yung 761.6, no? Tama? Nasusundan? So, ganun, no? O di, paano mo ngayon kukunin yung shear dito? Sige nga, kung kayo nagsosolve, paano mo kukunin yan? Madali na lang yan eh, no? Mode 3-2 na lang natin, di ba? Tapos, ang gawin mo, kapag nag-mode 3-2 ka, gawin mo na lang reference etong H. Yan na lang yung gawin mong reference, yung H, no? Tama. Tapos, i-model mo sa mode 3-2, yung dalawang points dun sa straight line na yon. Ito yung point 1, then ito yung point 2. Tama. O di mode 3-2 na lang natin, no? So, kapag nag-mode 3-2 ako dyan, guys, ganito yung mangyayari. Gawin nating reference yung 761.6, ha? O, syempre, when x is 0, tas ano naman yung isa? Di ba, etong B na to, yung sukat niya, no? Tama. Ilan ba yung B? O, ang B natin, 3.5. O, tapos, when x is 0, ang shear mo, 761.6. Tapos, when x is 3.5, ang shear mo, gawin mong negative, 610.4. Kasi, nasa baba na yan eh, no? O ngayon, paano mo kukunin yung VU? Yung critical shear force doon? E di, yung effective depth, y hat mo lang. Tama. So, ilan ba yung effective depth natin? Sige nga. So, balik ko ulit sa given. Ilan yung effective depth? Ito, 500 mm, no? So, 0.5 y hat. So, 0.5 y hat siya, no? Tama. O, sige nga, try nyo nga ilan yan. So, 565.6 kilo Newton. O yan na, yung beam shear force mo. Divide mo na lang sa area yan, tapos lagyan mo ng phi sa denominator kasi nominal. Tama. So, hindi ko na yun sasagutan ha. Basta yan lang naman yung mga key points niyan, no? Okay? Kasi, yun kabisado nyo na nga yung sagot eh. O, sunod. Compute the number of 25 mm bars with the length E from column B. O, ang tinatanong rito, ano daw yung bars na ilalagay mo doon sa length na E? Nasaan ba yung length na E? Di ba ito yan? Tama. Eh di ba basically kukunin mo lang yung area ng shear diagram na to. Tama. Yan yung moment mo diyan eh, 'di ba? O kaya mo na sigurong kunin yung area niyan, yan yung moment, no? So yung sagot guys, so yun 0.38. Okay? So yun tama yun, no? Sige nga, kunin nyo nga ilan yung moment, area lang yun ng shaded area na to. Kasi yung E daw yung tanong, no? So area ng triangle, 1/2 ng 509.6. Ilan ba yung haba nung E? 1.3. O, bigay nyo nga ilan yan. So, 1/2 ng 509.6 by 1.3. So, ilan yan? 331.24 kilonewton meter. O, yan. Kapag may moment ka na ganyan, madali na lang yan. Anong next mong gagawin? Sige nga, tawag tayo sa audience. O, Laura, anong next mong gagawin kapag may moment ka na? Sige nga. Joke lang, no? So, anong next mong gagawin? Ano ka na, mag 3-step rule ka na, di ba? No, so 3-step rule ka na, no? So 3-step rule ka na, pero step 3 ka muna, patras. Tapos wag ka na mag step 2 kasi sure naman na mag-yield yan, no? Di ba? So yun lang, no? So hindi ko na yan sasagutan, no? Pero eto, dagdag ko na rin. Kasi kung iisipin mo guys, duplicate ko lang yung page, no? Kasi medyo makalat na eh.
So kung iisipin mo kasi guys, hindi naman yan yung maximum moment eh, no? Sige nga, tanongin kita, agree ka, ayan ba yung magiging maximum moment niyan? Actually, dalawa kasi ito eh. So linisin ko lang. 'Di ba sabi natin guys, etong 331.24, eto pa lang yung moment dito, no? Kung i-design mo yung bakal dito, pag ganyan yung bakal niyan eh, no? Pa horizontal, 'di ba? Ganyan yung bakal niyan, no? Tama. Kaya lang, hindi naman kasi yan yung moment, yung maximum moment. Yan lang yung kinuha mo kasi yun yung pinapadesign sa'yo, sabi from length E. No? Tama? Pero kung isipin mo, possible na nandirito pa yung isang moment. No? Kasi kapag tinanong ka lang, number of bars, edi ang gamitin mo dyan yung pinaka-maximum sa lahat, which is mag-occur dito sa location ng zero shear. So ang gawin mo, kunin mo yung mga areas na yan, basta shear and moment diagram lang yan. Then, kunin mo yung moment. Iko-compare mo yung moment dito doon sa 331.24. Kung sino yung mas malaki, yun yung gagamitin mo. Kuha. So, ganun na ha. Okay? O, yun lang no. Kasi baka mamaya ang itanong sa inyo this time, yung moment lang eh. Due to critical moment. So, dalawa kasi critical dyan. Pwedeng doon sa 331.24 or pwedeng doon sa zero shear. Klaro? Then, ganun rin. Actually, survival technique nga yan, no? Kapag wala ka ng time sa board exam, pwede mo siyang itry ng AS-min agad, no? Kasi I think yan pa nga ata yung mag-govern dito eh. Try nyo na lang ha. Okay? Survival technique lang siya, no? Siyempre, mas maganda, solve mo pa rin, no? Then ito, dagdag ko na rin kasi hindi ko sure if ito talaga yung exact statement ni Ma'am Praxis sa board exam. Ang tinanong niya kasi dati, sabi, well, hindi lang din ako sure kung verified ito. Ang pagkakatanong niya, determine the number of bottom bars, no? So yun yung tinanong niya, bottom bars. Hindi naman niya in-specify daw lang, no, hindi tayo sure. Hindi naman niya talaga sinabi na number of bars dito sa length E na ito, no? Ang tinanong niya lang, determine the number of bottom bars. So ngayon, paano mo malalaman kung bottom bars or top bars yan? So dapat alam mo na ngayon kung ano yung magiging bending ng footing mo. Kasi 'di ba kapag nag-bend yung footing, ganito yung elastic curve niyan eh. Siyempre, itong overhang sa kanan, aangat yan. 'Di ba? Ganyan, no? Parang ganito lang siguro. Yung magiging elastic curve niya. Halimbawa, tanongin ka, determine the number of bottom bars. E di magti 3-step rule ka, hindi ka naman sigurado sinong moment gagamitin mo. Baka mamaya sabihin mo, sir, gamitin natin yung mas malaki. Hindi na ganun yon kasi in-specify niya kung bottom bars or top bars eh. Ngayon, tanongin kita, hindi ko rin sure eh. Hello, hello. Okay, balik tayo, no? So, yun, gaya ng sabi natin kanina, kung halimbawa tanongin ka, determine the number of bottom bars, hindi ka na sure kung sinong moment gagamitin mo. Siyempre, dapat alam mo kung ano yung effect ng moment na yon, no? Kung positive moment or negative moment siya. So, ngayon, kapag tinanong ka kung number of bottom bars, yung 331 yung gagamitin mo. Kasi yun yung moment para doon sa bending na tension is yung nasa baba. Tama? Kasi pag dito ka sa gitna, top bars yung ilalagay mo dyan, o di yung moment doon yung ilalagay mo. So, ganun, no? So, ulitin lang natin ha, kasi may naputol eh. Kasi ito yan, no? Halimbawa, kasi sabi nila yung iba sa, yung nangyari daw, is hindi naman talaga tinanong kung ilan yung bars doon sa length E.
Parang ang pinaka-statement niya, determine the number of top bars. So ngayon, kapag top bars, so di dapat alam mo na rin kung ano yung effect ng moment, no? So yung moment kung positive or negative bending siya, 'di ba? So kapag negative moment, adi tension dito sa pag negative moment, no? Tension dito sa taas, compression dito sa baba. Then kapag positive moment, edi baliktad lang, no? So ngayon, yung gagamitin mo, yung 331.24 kapag bottom bars yung tinatanong mo, no? Tapos kapag top bars naman, edi yung moment dito sa zero shear. Okay? So yun lang yun, no? Okay. So proceed na ako ha kasi baka maubos ko yung data ni Master Verbs, no? Wala kasi signal rito eh. Oh, anyway, oh, ito last two na, no? Dalawa na lang. So ito, sama na rin natin yung trapezoidal, no? Kasi nagbigay na siya ng rectangle. So baka sa susunod, trapezoidal naman ibigay niya. So already naman na yung solution niyan. Then dito siguro, ang aralin nyo lang sa trapezoidal, kahit yung hanggang area lang, no? Ganun pa rin naman ang target mo kasi rito, guys, maging uniform yung soil pressure eh, di ba? So para maging uniform yung soil pressure, dapat yung resultant nandun sa centroid naman ng trapezoid. So kung alam mo yung centroid ng trapezoid, edi maganda. Pero kung hindi, edi hati-hatiin mo na lang siya. Kasi pwede mo tong hatiin into triangles eh. Halimbawa, hatiin ko siya into triangles. Triangle 1, triangle 2. Okay? So, ganyan na. Di ngayon, basahin nyo na lang muna yung problem. Column 1 ko, 500 by 500. Tapos, 1,200 tsaka 1,000 yung dead load, live load niya. Tapos, si column 2, 900, 700. Ganun ulit ha. Ang tanong sa atin rito, yung dimension ng trapezoidal footing. Kapag dimension ng footing, service loads yung gagamitin nyo. O ha? Adi, baba ko ha. O yan ngayon yung sukat ha. So tingnan nyo na lang yung illustration. Okay? Column dimension ko, 500 by 500. So, yung column, syempre yung column load nasa gitna. So, tag 0.25 yan. Okay? Then P1, P2, 2,200 tsaka 1,600, service loads lang yan kasi area lang yung kukunin natin dito, no? At ngayon, ganito mangyayari. Di syempre, una, mag P over A ka. Effective soil pressure yung gagamitin ha kapag column loads lang gagamitin mo. So, ang column loads ko, 2,200 plus 1,600. Di 3,800 yon. Then divide mo sa area ng trapezoid, equal siya sa 200. Kaya lang kasi yung 200 dito, ayan, effective na pala yan, no? So effective soil pressure na yung 200. Ang mangyayari ganito. So ang area ng trapezoid, alam nyo naman na yung formula niyan, B1 plus B2 times height over 2 lang, no? Okay? So ngayon, ito yung equation 1 natin. Tama. So L plus W over 2 times 6.5 equal sa 19. Then sunod, moment tayo ulit dun sa isang dulo. Ikaw nang bahala kung saang dulo mo gusto mag-moment, no? Okay? So ang gawin natin, moment tayo sa A. Yung A natin is ito, yung leftmost point nung footing natin, no? Okay? Then dito, since hindi natin alam yung centroid ng trapezoid, ito kasing distance na to, centroid ng trapezoid yan eh. Hindi naman natin alam yung centroid ng trapezoid, no? Di ang gawin natin, hati-hatiin na lang natin into triangles. Di ang area 1 natin dito, sige nga ilan yung area 1? 1/2 base times height lang to eh, no? 1/2 ng L times 6.5. Ayan yung area 1. Sige nga, solve nyo nga yan. So 6.5 divide 2, 3.25 L. Tapos yung area 2 mo naman, 1/2 ng W times 6.5. Sige nga, pakikuha yan. So, ganun rin, no? 3.25 W naman. Tapos, ano na ngayon yung magiging centroid nito? Di ba ano ang centroid ng area 1? 1/3 lang ito ng 6.5, di ba? So, 6.5 over 3. Then, ano naman yung centroid ng triangle 2 mo? 2/3 naman yan ng 6.5.
Tama? So, ganyan yung mga centroids nila, no? Diba? O di, lagay natin dito. So, area 1, equation 1 ko, galing yan sa P over A. Yung equation 2 natin, galing yan sa moment dun sa point A, sa leftmost point, no? So, ngayon, ang area 1 natin, so QE, area 1, times centroid niya na 6.5 over 3 plus QE area 2 times centroid niya na 6.5 over 3 times 2. 2/3, no? Tama. O di eto, actually gets nyo na siguro yan. Ito yung equation 2 mo. Magiging 2 equations, 2 unknowns lang yan no? Diba? Kasi ang mangyayari rito, so simplify natin. QE 200. Ang area 1, 3.25 L. Times moment arm, 6.5 over 3 plus QE na 200, area 2, 3.25 W times 6.5 times 2/3. Tama? Equal yan sa P1. So, given na yung P1 natin, moment arm nito, 0.25 plus P2, moment arm naman niya, 6.25. Ayan, two equations, two unknowns lang, masosolve mo na yung L and W. Basta ganun lang ha, ang magiging source ng equation nyo rito, una, syempre, P over A, dapat kayang kargahin ni lupa yung load na ilalagay mo. So, yung effective soil pressure or effective bearing capacity, no, equal doon sa P over A ng footing. Then, pangalawang, next mong target, maging uniform yung soil pressure sa ilalim. So, dapat nasa centroid ng footing yung resultant niya. Klaro? So, try nyo na lang yan ha, two equations, two unknowns. Ito yung magiging sagot niyan. 4.2 at saka 1.65. Okay? Then, ganun pa rin. Kapag meron ka ng dimension ng footing, kuha mo na yung ultimate condition niya. Mag 1.2, 1.6 ka, kuha yung QU. No? 1.2 dead load, 1.6 live load, makuha mo yung PU. Divide mo sa area ng footing na makuha mo, yun yung QU. Tapos, sunod, gagawin mo siyang WU. Ang kinaiba lang rito, paano siya gagawing WU, dalawa yung magiging WU mo. Kasi hindi constant yung width ng footing 'di ba? Paano yung WU1? Eh di QU times L. Tapos WU sub 2 eh di QU times W naman. Tama? Kasi basically magiging ganito yung itsura niyan kapag naging line load siya. Nandirito yung PU1, nandirito yung PU2, tapos PU1, PU2, ikakalat mo siya ulit doon sa width ng column, no? Para maging distributed load siya. Tapos, yung magiging soil pressure mo, kapag QU, uniform siya. QU, no? Yung naka-kilopascal. Pero kapag ginawa mong kilonewton per meter, magiging trapezoid na yan. Mas malaki yung resultant na line load dito sa kaliwa. Kasi mas malapad doon So, ito yung WU1, and ito yung WU2. O, din yun na yun. Ganun na, beam shear, D distance pa rin sa face ng column. Punching shear, D over 2 on each side. Yung moment, edi kunin mo lang yung maximum moment niyan. Hanapin mo yung zero shear. Klaro? So, ganun lang ha. So, hindi ko na yung sagutan. Basta ito yung sagot niyan. 4.2, 1.65. Okay? Then, sunod. O, last na siguro ito ha. Paano naman kapag strap beam? So, ganun pa rin yan, no? Walang solution. Sige, solve natin. Adi game. So sabi rito, footing dimensions lang rin naman yung tanong dyan Sabi niya, a strap footing carries the given loads as shown in the figure. So both columns 400 mm yung dimension. Allowable bearing capacity ng soil 120 kilopascal. So last naman na to guys, no? Okay. So sabi, the columns are placed 6.2 meter apart. Then assume that the strap should be out of contact of soil so there are no soil reactions to modify the design assumption. So nakaangat daw yung strap beam mo rito, so wala kang pressure doon sa beam, no? Okay? So ngayon, ganun pa rin naman yung magiging solution nito. So mag-moment ka doon sa, pwede kahit sa ano, kaya gawin mo dito ka mag-moment. So tanong niya rito, determine the width of footing A if it has a length of 2.8 meters.
So, ito yung 2.8 ha, yung length niya. Ang hinahanap mo yung dimension ni footing A perpendicular dito sa screen. Okay? So, pwede natin gawin guys, moment tayo rito dun sa axis ng column 2. Kasi yung column 2 mo interior eh. So, magko-coincide yung PU at saka yung reaction ng footing doon, yung R2. Tama? So, pwede tayong mag-moment sa 2 equal to 0. Tama? Di mag-moment tayo ngayon dyan. So, ano yung magiging value rito? E di R1, R1, no? Ilan ang moment arm nung R1? So, ang magiging moment arm niyan, di ba ito? So, ilan to? Di ba ang column dimension ko, 400 by 400. So, ibig sabihin ito, 0.2. Tama? 0.2 yan, no? Tapos, ito, since ang target mo, uniform soil pressure, so nasa gitna ito. So, ito is 2.8 over 2. At di ang magiging moment arm ni R1 papunta rito sa kabila is ilan? E di 6.2 plus yung 0.2 na kalahati ng column minus yung 1.4 na kalahati ng length, di ba? Sige nga, kunin nga natin yan. 6.2 plus 0.2 minus 1.4. This is 5 meters, no? Tama. O di yan, moment ka na dun sa axis ng column B. So, ilan ngayon yan? E di 5.8. So, R1 times 5 minus 580 times moment arm na 6.2. Tama. O, equal to 0. So, ilan ngayon yung makukuha mong R1 dyan, guys? 580 times 6.2 divide 5. 719.2. O, yun na. Yan na yung reaction ng lupa sa ilalim. O, di-equate mo ngayon yan sa P over A. Kaya lang, dito sa problem natin, ang binigay niya, allowable bearing pressure pa lang, no? Allowable bearing capacity, 120. Kaya lang, wala naman siyang binigay na mga gamma H dyan. O, di 120 na lang yung gamitin natin, ha? Pero kapag may given dyan na mga thickness ng footing, thickness ng backfill ng lupa sa taas, yung backfill, magbabawas ka pa kasi effective dapat yan, no? Kaya lang wala naman siyang binigay, so 120 na lang gamitin ko. E di 120 equal yan sa R1 over area 1. O R1 ko 719.2 over area 1, 'di ba 2.8 daw 'yon times yung W. Sige nga, ilan yung W? So ito is 2.14. So ganun lang, no? Okay. Then sunod, paano mo naman kukunin yung pangalawa? Sabi niya, determine the dimensions of footing B, which is a square. So square daw yung footing B mo in a cross section so that it will have a uniform soil pressure. O di pwede ka nang mag-summation forces vertical na lang dyan, ha? Hindi equal sa 900 yung R2, ha, kasi magkadikit yan eh. Tama? Connected siya nung strap beam, no? 'Di ba? So mag-summation forces vertical ka equal to 0. So P1 plus P2 equal yan sa R1 plus R2. Eh given na yung tatlong to eh. P1, P2, R1, makukuha mo yung R2. Diba? O sige nga, bigay nyo ilan yung R2. 580 plus 900 minus 719.2. O di ang R2 mo, 760.8. Tapos, equate mo siya ulit doon sa P over A. No? O di kapag in-equate mo sa P over A yan, kuha mo na yung width nung square footing na column, na footing B. So, ganun lang, no? Okay? Then, yun na yun. Kapag meron ka ng column, mag-ultimate condition ka na ulit. Kasi next na itatanong sa'yo niyan, beam shear, punching shear, tsaka moment. So, ultimate mo, 1.2, 1.6. Divide mo sa area, magiging QU na yun, no? Tama. Then, repeat performance na siya. Beam shear, D distance sa face ng column. Punching shear, D over 2 on each side. Then, yung moment, so hanapin mo lang yung zero shear kasi nandun yung maximum moment, no? So, hindi ko na yan siguro i-solve, guys, no? Ayan yung sagot dyan. So, kayo na mag-try. Okay? So, yun lang naman. So, may tanong ba kayo? So, Laura, may tanong ka pa ba? Wala naman na siguro, no? Okay, yun na yun, ha? Okay. So,
Yun guys, no? Oh, yan. So actually, kausap ko naman sila Ma'am Praxi tsaka si Dr. Dakay. So mabait naman sila, no? So yun lang ha. Okay. So good luck guys sa board exam. So kung may tanong kayo, tanong nyo na lang sa Discord. Kung wala, yun na yun, no? So sana may nuggets kayo. Thank you sa pakikinig din. Good luck sa board exam. Okay? Sige. So end na natin yung meeting. Wala naman natang magsasalita. Okay? So, yan na. So yung spiritual upliftment pala, so bali nakakausap naman na kayo dyan. So payat ko para